Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pwede po ba tayong tumayo? Ayan. So, ito ang araw na ginawa ng Panginoon para purihin natin. Amen po ba? Amen! So, sa araw na ito, pang ilang month na, it's 11th month of the year 2024. Palakpakan natin ang Panginoon! Woo! Malapit nang matapos ang 2024. Tanong mo nga yung katabi mo, natanggap mo na ba ang forever ng Panginoon sa buhay mo? Ang love ng Panginoon sa buhay mo? Amen! Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Ialay natin ang ating awit para sa Panginoon sa araw na ito. Handa na ba kayo magpuri sa Panginoon? Amen! Lahat ng mahininga sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Lahat ng mga ligtas sumigaw ng Amen! 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 Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. At nang mahininga sa kanya'y sumamba, itaas ang mga kamay, Sabay-sabay! sabay-sabay, iwagayway kay Yahweh. Kanino? Kay Yahweh. Lahat ng mahininga sa kanya'y sumamba, Itaas ang ating kamay. itaas ang mga kamay, Sabay-sabay! sabay-sabay, iwagayway kay Yahweh. Kanino? Kay Yahweh. Lahat sumigaw! Sumigaw! Kumanta! Magsayawan tayo! Sumigaw! Kumanta! Magsayawan tayo pagkat si Kristo ang Panginoon ng lahat ng tao. Amen! Lahat tayo niligtas ng Panginoon. Lahat ng mga ligtas, si Kristo ay taas. Puso'y magalang, buhay nakatitiyak kay Yahweh. Kay Yahweh. Sumigaw, kumanta, magsayawan tayo. Sumigaw, kumanta, magsayawan tayo pagkat si Kristo ang Panginoon ng lahat ng tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Lahat ng mahininga sa ay sumamba, Itaas ang ating kamay. taas ang mga kamay, Sabay-sabay! sabay-sabay, iwagayway kay Yahweh. Kay Yahweh. Sabay-sabay tayo! Sumigaw! Kumanta! Magsayawan tayo! Sumigaw! Kumanta! Magsayawan tayo pagkat si Kristo ang Panginoon ng lahat ng tao. Minsan pa, tayo niligtas ng Panginoon. Amen! Lahat ng mga litas, si Kristo'y taas. Puso'y magalang. Puso'y magalang, buhay nakatitiyak kay Yahweh. Kanino? Kay Yahweh. Lahat sumigaw! Sumigaw, kumanta, magsayawan tayo. Sumigaw, kumanta, Yes! magsayawan tayo pagkat si
Kristo, ang Panginoon ng lahat ng tao. Sumigaw, kumanta, magsayawan tayo. Sumigaw, kumanta, magsayawan tayo, pagkat si Kristo ang Panginoon ng lahat ng tao. Yes, Lord! Ikaw ang tanging hari namin, Panginoon. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. 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 Sumigaw, kumanta, magsayawan tayo. Sumigaw, kumanta, magsayawan tayo, pagkat si Kristo ang Panginoon ng lahat ng tao. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. 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 Lahat tayo sumigaw! Sumigaw, kumanta, magsayawan tayo. Sumigaw, kumanta, magsayawan tayo, pagkat si Kristo ang Panginoon ng lahat ng tao. Pagkat si Kristo ang Panginoon ng lahat ng tao. Pagkat si Kristo ang Panginoon ng lahat ng tao. Pagkat si Kristo ang Panginoon ng lahat ng tao. Hallelujah! Yes, Lord! Ikaw, Panginoon. Yes, purihin ka, O Diyos. Church, let us continue to worship God today. Dumating man ang problema sa atin, nandyan ang Panginoon. Kaya sa oras na ito, patuloy nating purihin ang ating Diyos. Yes, itago mo ako, Panginoon. Let us worship Him. Hallelujah. Jesus. Sa
kapangyarihan mo. Nagtitiwala ako. Payapa ko, Panginoon. Payapa ako. Yes, thank you, Jesus. Panginoon Jesus, Sa kapangyarihan mo, sa kapangyarihan mo, ako'y nagtitiwala, God. titiwala ako. Ang dagat at kulog magaling man, sa piling mo ako'y mananahan. Ama, ikaw ay sa aking buhay. Ako'y panatag, o aking Diyos. Ang dagat at kulog magaling man, sa piling mo ako'y mananahan. Ama, ikaw ay sa aking buhay. Ako'y panatag, o aking Diyos. Sa piling mo ako'y mananahan. Ama, ikaw hari sa aking buhay. Ako'y panatag, o aking Diyos. Ang dagat at kulog magaling man, sa piling mo ako'y mananahan. Ama, ikaw hari sa aking buhay. Ako'y panatag, o aking Diyos. Ako'y panatag, o aking Diyos. Ako'y panatag, o aking Diyos. Ako'y panatag, o aking Kami panatag, Panginoon. Yes, Lord. Yes, church. Let us continue to worship God today. Kung hindi mo pa natanggap ang Effortless 2024 mo, ngayon na ang time para ipag-pray mo sa Panginoon. Lord, this is my time. Panginoon, ako naman po, Panginoon. Maranasan ko, Panginoon, ang Effortless 2024.
nagpupuri, ang iyong nilikha'y nagpupuri. Awitan ka lagi, banal magpakailanman. Ang mga anghel nagpupuri, ang iyong nilikha'y nagpupuri. Awitan ka lagi, banal magpakailanman. Ang mga anghel nagpupuri, ang iyong nilikha'y nagpupuri. Awitan ka lagi, banal magpakailanman. Tingin ang aming awit, hari ng mga hari. Ika'y banal na Diyos, O Jesus, banal magpakailanman. Tingin ang aming awit, yes Lord, hari ng mga hari. Ika'y banal na Diyos, O Jesus, banal magpakailanman. Ngalan mo nag-iisang ngalan, mo'y dakila, O Diyos, wala kang kapantay. Lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan sa'yo'y wala nang papantay. Ngalan mo'y nag-iisang ngalan, mo'y dakila, O Diyos, wala kang kapantay. Lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan sa'yo'y wala nang papantay. Ngalan mo'y nag-iisang ngalan, mo'y dakila, O Diyos, wala kang kapantay. Lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan sa'yo'y wala nang papantay. Ngalan mo'y nag-iisang ngalan, mo'y dakila, O Diyos, wala kang kalagayan. Lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan sa'yo'y wala nang kapantay. Ngalan mo'y nag-iisang ngalan, mo'y dakila, O Diyos, wala nang papantay. Yes, Lord. Lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan sa'yo'y wala nang papantay. Ang mga anghel nagpupuri, ang iyong
kapantay. Ngalan mo'y nag-iisang ngalan, mo'y dakila, O Diyos, wala kang kapantay. Lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan sa'yo'y wala nang kapantay. Ang mga anghel nagpupuri, ang iyong nilikha nagpupuri. Awitan ka langit, banal magpakailanman. Tingin ang aming awit, hari ng mga hari. Ika'y banal na Diyos, O Jesus, banal magpakailanman. Tingin ang aming awit, hari ng mga hari. Ika'y banal na Diyos, O Jesus, banal magpakailanman. Ika'y banal na Diyos, O Jesus, banal magpakailanman. Ika'y banal na Diyos, O Jesus, banal magpakailanman. Ika'y banal na Diyos, O Jesus, banal Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, ito ang aming awit. Ito ang aming papuri, ito ang aming pagsamba. Sa Diyos na nag-iisa, sa Diyos na walang katulad. Ikaw ang hari ng mga hari, O Panginoon. Tunay nga, O Diyos, wala kang kapantay dito sa aming mga buhay. Ikaw at ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang aming Ama na napakabuti. Diyos na sa amin nagmahal noon pa man, O God. Lord, sa oras na ito, sa aming pong kalagitnaan, ito ang aming nais na patuloy ka maitanghal. Patuloy na ikaw lamang, O God, ang maitaas sa aming pong kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan at sa patuloy mong paghahayag, Panginoon, ng iyong kadakilaan sa aming mga buhay, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan na patuloy naming nararanasan sa araw-araw, O God. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo na walang hanggan. Sa kabutihan mo, Panginoon, na nararanasan namin maging ng aming mga pamilya, O God. Tunay nga, Panginoon, sa iyo lamang nararapat na ibigay ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O God, sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo. At patuloy naming ihahayag na Diyos kang walang katulad. Diyos kang dapat na ihayag, O God. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, kung sa aming mga puso ay may ibang bagay na naitatanghal, may ibang bagay, Panginoon, na naitataas, dalangin namin, linisin mo ang aming mga puso.
Alisin mo, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, na naghahadlang upang makita namin ang iyong kalwalhatian, upang makita namin ang iyong kadakilaan, O God. Dalangin namin, linisin mo ang bawat puso. Linisin mo, Panginoon, at gawin mo itong malinis na sisidlan ng iyong salita sa umaga. Lord, salamat po. Patuloy kang maitaas. At patuloy nga po na ikaw ang aming matagpuan sa umagang ito. Tanggapin mo ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagdakila. Ito pong aming dalangin sa umagang ito, sa banal at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Hesus Kristo. Amen at amen. Hallelujah. Makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. Blessed Sunday po sa bawat isa. Hallelujah. Batiin mo ngayong katabi mo ng Happy Sabbath Day. Ayan, isa na naman pong linggong nakalipas, and hallelujah indeed, because we are here again celebrating the Sabbath Day of our Lord. At indeed, sa nakaraang linggo I know marami tayong mga napagdaanan, marami tayong mga nakaharap na pagsubok, but God is truly faithful and good because we are here again lifting our hands to our God. And so, bago tayo makapakinig ng salita ng Panginoon, maaari ko po bang maanyayahan kung merong mga ngayon lang po nag-attend sa 611 Church, yung first time pong nag-attend, meron po ba sa ating kalagitnaan? Anyone? May mga newcomers po ba tayo? Ayan, mukhang wala. Ayan, so, sa mga oldcomers, welcome. Welcome po sa ating Sunday service. Even sa ating po mga nanonood online, welcome po sa Sunday service. This is 611 Bread of Life Christian Church, Tuguegarao City. So, meron lang po akong ilang announcement. Nagsimula na po yung ating 40 days prayer and fasting noong Friday, November 1. So, noong November 1 po, nagtipon po ang ilang mga members natin dito po sa church. At kami po ay nag-gather for the commencement of the 40 days prayer and fasting po natin. So, today is the third day ng atin pong fasting. So, inaanyayahan ko po ang bawat isa to join us, to pray and fast with us, para po maipaabot natin sa Panginoon ang mga pinaka-desire po ng ating mga puso. And just keep in touch sa atin pong Facebook page, kasi sa Facebook page po natin ipopost yung mga daily verses po natin. So yung 40 days prayer and fasting po natin, every day may mga verses na ipopost doon. Pwede po tayong kumuha doon ng basis natin for our prayers. At mangyayari po ito hanggang sa matapos po yung fasting natin, which is on December 10. Okay? So again, I invite everyone, I encourage everyone to join us. We can skip one meal a day. It's either breakfast, lunch, or dinner man yan. Or pwede rin tayo mag-fasting ng mga hindi mo mabitawan. Mga Facebook, mga ganyan siguro. TikTok, ganyan. Mga chocolate, gusto mo mag-fasting ng chocolate, ng soft drinks, or baka no rice baga. Ayan. So, pwede po yun. And it is good na tayo po ay sama-samang magpe-prayer and fasting para sa Panginoon. And now, dumago na po tayo sa ating pagbibigay ng ating mga offerings. So, I believe hawak na po natin yung mga kaloob natin sa Panginoon. And I believe that in our hearts today, there is joy sa ating pong pagbibigay sa Panginoon because pinagpala tayo ng Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, pinagpala ka ba ng Diyos? Amen. So our giving of our tithes and offering is a form of worship to our God. And indeed, God has called us to live a life of worship to Him. So let us pray para po sa ating mga kaloob. Father God in heaven, we thank you for always providing for our needs, O God. Sa mga pangailangang personal namin, Panginoon, maraming salamat po. Pati sa mga pangailangan ng aming pong pamilya, Lord God, hindi ka nagkulang.
kailanman ay hindi ka nagkulang, Lord, sa iyong pagbibigay sa amin, Panginoon, sa pagpupuno ng bawat pangangailangan namin, Lord God. And so today, Lord God, we offer to you with a cheerful heart, O God, our tithes and our offerings, Lord God. May these offerings, Lord God, gamitin mo to the expansion of your kingdom, O God, sa mga bagay pa na maitutulong ng mga tithes and offerings na ito, Panginoon. Ganapin mo ang iyong kalooban sa pamamagitan ng mga ito, Lord God. And so today, Lord, I also want to pray for the sources of our incomes, Panginoon. Lord God, we acknowledge, Panginoon, na sa iyo po nanggaling ang lahat ng ito. Ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng trabaho, ng pagkukunang yaman, ng promotion, O God, sa iyo lamang po nanggaling, O Lord. And so today, Lord God, we offer to you our tithes and offering with joy and with gladness, O God, that hoping, Panginoon, ang mga ito ay magamit mo para sa iyong glory, O God. So we thank you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po ay magbigay sa Panginoon. Hallelujah. Okay, so kung napapansin niyo po, wala po ulit sina Pastor Dan at si Mo Claire because first Sunday po ng buwan at sila po ay nasa Claveria ngayon. But indeed, God is good because palagi siyang nagtatayo ng mga preachers. Kung mawawala man sina Pastor, may mga tatayo at tatayong preacher. So, wag na natin patagalin pa. Tawagin ko na ang ating preacher for today. Pastora Mary Chris Oliviano. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay po ni Ate Chris. Good morning. Morning sa bawat isa. Okay, so let's study the Word of God. Please open with me your Bibles sa Matthew 23. Let's read sa New King James Version from verse 1 hanggang 12. Okay, so sabayan niyo po akong magbasa. Okay, so verse 1, Then Jesus spoke to the multitudes and to his disciples, saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do. But do not do according to your works. For they say, and do not do. Verse 4, For they bind heavy burdens, hard to bear, and lay them on man's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. But all their works they do to be seen by man. They make their phylacteries broad and enlarge the borders of their garments. Verse 6, They love the best places at feasts and best seats in the synagogues, greetings in the marketplaces, and to be called by men, Rabbi, Rabbi. Verse 8, But you do not be called Rabbi, for one is your teacher, the Christ. And you are all brethren. Do not call anyone on earth your father, for one is your Father, he who is in heaven. And do not be called teachers, for one is your teacher, the Christ. Verse 11, But he who is greatest among you shall be your servant, and whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Okay, so let us pray. Father, we thank you for the reading of your word. And God, we pray for your Holy Spirit to be in our midst, O God. And may you help us to understand your word, O God, as we study it. And that, Lord, let your name be praised, let your name be glorified, you and you alone, O God. Father, this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so for the previous weeks, ay pinapag-aralan po natin yung yeast of the Pharisees. Okay, so we are in the series of removing the yeast of the Pharisees. Okay, so i-review nga po natin. Okay, so yung ano po yung first yeast na inaral po natin. Okay, so yan po yung unbelief. Okay, so unbelief will not see miracles, or someone who has doubt ay hindi po siya makaka-experience ng miracle. So ito po yung naaral po natin about the first yeast. And unbelief shakes our faith. Kaya nga we have to believe in Christ and be the disciples who put faith first.
Okay, so meron po tayong core values sa church na faith before reasoning. Okay, so we have to put our faith in the Lord before we reason out na kasi ganito, ganito. Okay? Okay, so yun po yung una, unbelief, the yeast of unbelief. And then next is the yeast of unloving. Okay? So the unloving people only see sinners. So yung mga unloving people ay parang ang nakikita lang sa mga kapwa, sa mga kapatid o kaya sa kapamilya ay yung mali. Okay? So makikita natin na ang taong ito ay wala siyang love sa kanyang puso. Okay? So ito po ay isa sa love or isa sa yeast ng mga Pharisees na we need to remove sa atin pong buhay. Okay? So, the unloving people, they do not know the heart of God. Of course, God is love. Kaya naman, yung merong yeast ng unloving ay hindi nila alam kung ano yung nasa puso ng Panginoon. Okay? So, they are also unhappy. Of course, wala silang love, wala silang joy. Okay? So, walang fruit of the Holy Spirit sa kanila. Okay? They are unhappy, they are living in anger, at sila din po ay bitter. Okay? So, ito po yung mga tao na meron pong yeast ng unloving. Okay? So, and then the third is the yeast of dead tradition, o kaya yung mga tinuro sa atin noon ang atin pong mga ninuno na wala naman sa salita ng Panginoon. Okay? So, ito po yung one of the yeast of the Pharisees, dead tradition or the yeast of tradition. Okay? So, in here, naaral po natin na real piety is returning to God's commandments. So, we need to study the Word of God lang. Okay? So, kung ano po yung mga kinuman po ng Panginoon, yun po yung atin pong susundin at yun po yung atin pong gagawin. Okay? So, kung ano lang ang nasa Bible, yung salita po ng Panginoon. Kagaya po ng ginawa po natin recently, we celebrated the Feast of Tabernacle at yan po ay pista ng Panginoon. Okay? So, let us remove the yeast of tradition. Okay? And then real holiness is removing yeast from the heart. And becoming holy, it is not our work. It is God who makes us holy. As we come into the presence of God, ay habang nakikimingle tayo sa Panginoon, binibuild natin yung relationship natin sa Panginoon, mas nagiging holy tayo because we are, ang lagi nating nakakasalamuha or ang lagi nating kasama is the Holy God. Kaya naman, yes, we are sinners, but if we build our relationship in a deeper way, of course, magiging holy na din po tayo because of God. Okay? So yun po. And then, lively faith is following the Holy Spirit. And now, we will study the fourth yeast, and that is the self-exaltation. Okay? So, ano po ba yung self-exaltation? So, parang, ito kasi ay parang napaka-simple, parang hindi natin siya masyadong napapansin na meron pala tayo nito, okay? Alam nyo naman na the enemy is a roaring lion na parang he's deceiving everyone na sa atin na mga Christians na parang okay lang na meron tayong mga attitude na ganito o kaya meron po tayong isip na ganito pero hindi pala tama, okay? Okay, so self-exaltation is putting ourselves on a very high place, judging everyone. Okay, so lahat ng mga nakikita natin ay parang we judge them, we criticize them. Ay, ba't ganun ang ginawa niya? Dapat ganito. Okay, so parang we think na we know everything. We think that we are better than the people around us or we are better than yung mga nakikita natin, maybe sa mga estudyante siguro, mas better ako dyan, mas alam ko. Parang ito ay we are exalting ourselves. Okay, so ito po yung self-exaltation. Ang self-exaltation din po ay having a very high standard, like
ang isang napakasimpleng example nito ay yung pagiging perfectionist. Na we cannot trust anyone to do our work dahil parang we feel na mas alam natin. We feel na pag tayo ang gumawa ay perfect. Na kapag kayong sila na gumawa ay parang uulitin pa natin. Okay? So parang yung isip kasi natin ay mas magandang, parang mas madali pang gumawa kesa yung magutos. Parang ganon. Okay? So, pero parang behind that ay ayaw lang natin na ipagawa sa iba yung ginagawa natin because we have no trust o kaya yung standard natin ay talagang no one can achieve our standard. So parang ganon. Okay? So this is a yes from the Pharisees. Okay? So ito po yung self-exaltation. Self-exaltation. Okay? Okay, so having this yeast, sometimes ay hindi natin alam na meron pala tayo. Okay? So, magbibigay ako ng isang example before we move on ay kung kilala niyo po yung founder ng Apple, Steve Jobs. Okay. Si Steve Jobs ay siya po yung founder ng Apple nung time na ang mga cellphones pa natin ay mga keypad. Okay, mga keypad pa. Sino pang naka-cellphone ng mga Nokia na keypad? Ganon. Okay, so lahat pa ng mga phones noon ay parang palakihan noon. Ngayon naman ay parang paliitan na, pero parang andun na lahat. Okay, so during that time, si Steve Jobs po ay na-invent niya yung, parang change niya yung from keypad phones to smartphones. Okay? So, siya po yung nag-create o kaya naka-invento ng Apple. Okay? So, in short, he's the man who always knows better. Dahil nga, yung keypad nagawa niyang, yung napakalaki na mga cellphone at keypad nagawa niyang mas maliit na wala ng keypad. Parang andun na lahat. Okay? So, when he was 55 years old, ay na-discover na nagkaroon po siya ng cancer. Yan po yung pancreatic cancer. Ang pancreatic cancer, according sa mga doctors, ay parang, it is a hopeless na cancer na, aggressive cancer na parang pag meron ka nito, ay parang imposible nang mabuhay ka, parang ganon. Pero may mga cases na though meron kang pancreatic cancer, ay pwede pang makasurvive through surgery. Si Steve Jobs ay meron po nito, yung kanya pong pancreatic cancer ay yung a cancer na pwede pa siyang maging survivor nito through surgery. At dahil nga, he is the man who always knows better, parang he thinks na mas alam niya. Kasi many doctors are advising him to have a surgery immediately. Pero siya kasi parang naisip niya na, ba't ako makikinig? Parang nabago ko nga, nagawa ko nga yung Apple, na-change ko nga yung mga keypad phones to smartphones. So, hindi siya nakinig, and then he tried his best, nag-search siya kung paano siya gumaling. Pero, nung na-realize niya na wala pala siyang magagawa, hindi niya na-search, bumalik siya doon at magpapa-opera na. Pero nung time na yon ay it's too late na dahil yung cells ay nag-spread na. Okay? So, after 9 months, siya po ay namatay. Okay? So, isa ito sa example ng self-exaltation na yeast from the Pharisees. Na hindi siya nakinig, na parang mas alam niya. Parang yun yung isip niya, I know better than you. Parang ganon. So, hindi siya nakinig sa mga medical doctors. Okay? So yun po yung isang example ng self-exaltation. Maybe sa atin pong experience po sa buhay, meron pong sa panahon na tayo po ay nakaka-experience sa mga trials and even troubles in our lives. Pero
tayo yung tao na kapag may nag-advise sa atin, ay parang hindi tayo nakikinig, parang ganon. So parang we think na we know better, hindi ka nga pumasa, ba't ako makikinig sa'yo? Parang ganon. So ito po yung, it is an attitude na ayaw po ng Panginoon. So ngayong umaga, aaralin po natin, ano nga ba yung sinasabi ng Panginoon about self-exaltation? Itong yes kasi na ito, na napakaliit na attitude, pero pag nahayaan ito, it is also like a cancer na mag-i-spread yan, na pagka nagulat na lang tayo na itong attitude na ito ay it could take away our life, our health, like Steve Jobs, di ba? And even our family, o kaya maging yung career kaya natin. Okay? So, let us study kung ano po ba yung sinasabi ng Panginoon about this yes. Okay? So, dito po sa Matthew 23, ay kung titingnan po natin, sabi po ng verse 1, then Jesus spoke to the multitudes, to his disciples. So, ano po ba yung nangyari before this chapter 23? Doon po sa chapter 21 and 22, kung babasahin po natin, makikita po natin dito na si Jesus po ay meron siyang major confrontation with the scribes and the Pharisees. Okay? So, he is confronting with these people dahil po doon sa kanila pong mga attitude, yung mga yes, they are the scribes, they are the Pharisees, pero meron silang mga attitude na ayaw po ng Panginoon. Kaya naman, He is confronting them. And so, nung sabi po dito sa verse 1 ng chapter 23, sabi dito, then Jesus spoke to the multitudes and to His disciples. So after His confrontation with the scribes and the Pharisees, ibinaling naman niya yung kanyang attention sa kanyang mga disciples. Okay? Sabi po dito sa verse 1, then Jesus spoke to the multitudes and to His disciples. Hindi lamang sa kanyang mga disciples sinabi ang mga ito, kundi maging sa mga taong nakikinig sa Kanya. Okay? Dito sa verse 2, sabi niya, ano po ba yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa kanila? Okay? So, then Jesus spoke to the multitudes and to His disciples saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. So ano po bang ibig sabihin ng atin pong Panginoong Jesus dito? Kung aaralin po natin in the Old Testament, di ba si Moses, siya po yung tumanggap ng laws, yung 10 Commandments. And God had given him the authority to teach these laws to the people. Kaya naman, pagkasabi dito na yung ibig sabihin ng atin pong Panginoong Jesus dito sa verse 2, na sabi niya, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. So ibig sabihin, parang sinasabi niya sa mga disciples and even to the people na it is not only Moses. If you sit on Moses' seat, you are given the authority to teach the laws. Okay? Kaya naman, sabi niya dito sa verse 3, therefore, whatever they tell you, observe them. So parang yun yung sinasabi ng Panginoon, we have to obey. Kung ano yung sinasabi ng mga scribes and Pharisees, because they are given, they have given the authority to teach the laws. We have to observe and do. Because ito yung truth. This is the truth. Yung mga sinasabi nila, truth. Hindi tinanggal ng atin pong Panginoong Jesus yung position ng mga Pharisees to be the preachers of the law. Pero, ano po bang sinabi niya? But, do not do according to their works. Kung ano yung sinasabi nila, kung ano yung tinuturo nila, we have to observe and obey them because these are the laws, these are the truths, these are the commands na nanggagaling sa ating Panginoon. But, sabi ni Jesus, do not do according to their works. For they say and do not do. Okay, so, yun po yung point number 1 po natin. Don't be like the Pharisees as they don't practice what they preach. Okay? Bakit?
paano nasabi ng ating Panginoong Jesus na they preach, pero hindi nila ginagawa yung kanilang ginagawa? For they bind, verse 4, for they bind heavy burdens, hard to bear, and lay them on man's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. So ito pong tinuturo ng ating Panginoong Jesus na ito ay, this is the last public teaching. So, ibig sabihin, kung public teaching sa maraming tao, so ibig sabihin, kung ang tinuro ng Panginoon ay tinuro niya in public sa maraming audience, ibig sabihin, it is very important. Kaya naman, itong dealing with the yeast of the Pharisees, was especially yung self-exaltation ay napaka-importante. Parang napakagrabe. Kung isipin natin, napakasimple. Hindi napapansin. Mahirap na i-identify. Pero our Lord is very serious sa pagtanggal po nito. Okay? So, Jesus has the most severe condemnation to the Pharisees because the yeast of the Pharisees are the most difficult to remove. Parang ito yung mga mahirap tanggalin kasi parang nakasanayan na natin na it is part of our lifestyle na. Pero God is teaching us to live a life like Him, di ba? Okay? So, the hardest yeast to identify and remove is the yeast of self-exaltation. Sabi ko nga kanina, parang mahirap ito i-identify na meron pala tayo nito. Okay? So, ano po ba yung mga examples sa mga turo ng mga Pharisees na hindi nila sinunod? Okay? Kung nabasa po ninyo yung offering, dun po sa Luke, kasama po yung widow, na nag-offer po ng 2 mites, na andun po ang atin pong Panginoong Jesus na sinasabi sa mga disciples, observe kung paano sila magbigay. May mga nagbigay ng malalaki, may mga nagbibigay ng konti. Okay. So dito, the scribes and the Pharisees are teaching the people to tithe, to give their tithe to the Lord. Pero sila mismo, hindi sila nagbibigay ng kanila pong tithes. Instead, they steal the property of the widows. Okay. So ito po yung isang example ng pagtuturo ng mga scribes and Pharisees. Another example ay yung, maalala po ninyo yung story ng isang injured man sa roadside na ang daming nagpass, na hindi nila pinansin, di ba? May mga Pharisees din doon na nakakita. But they just pass by yung injured man. Ngayon, tatanungin, bakit? Di ba? They are teaching na we have to love our neighbors. Pero, pagkatatanungin mo, they will use their professionalism. Parang magrarason sila. Scribe ako, Pharisee ako, so I need to go and do my duty. So parang gagawa sila ng mga rason. Okay. So ano pa yung mga rason nila? Paano kung patay yung tao, di ba? In the Old Testament, ang turo ni Moses ay wag po tayong hahawak ng mga patay because it will make us unclean. Okay. So ginamit na naman nila ito kung bakit hindi nila tinulungan yung injured man on the roadside. Okay? So, ganito po ang attitude ng mga Pharisees. Okay? Yung they exalt themselves. We are the scribes. We are the Pharisees. Okay? So, don't be like the Pharisees as they don't practice what they preach. Okay? So, on our part, maybe we hear God's word. Every Sunday na pumupunta po tayo dito, we also read the word of God. We say yes, but kung minsan, we have so many reasons not to follow and obey the word of God. So parang it is
an example na po ito ng self-exaltation. Okay? So we need to examine ourselves whether we have high standards that we know better than others. Okay? Kaya naman, kapag meron po tayo, this is a sign na we have that yeast of self-exaltation. Okay? So, don't be like the Pharisees as they don't practice what they preach. Okay? So, dun po sa point number 2, in verse 5, it is also Jesus is speaking. Siya po ang nagsasalita dito, verse 5. But all their works, they do to be seen by men. Okay? So, ano po yung unang ayaw ng Panginoon? They preach, they speak the word of God, pero hindi nila sinusunod. Okay? So, yun po yung ugali ng mga Pharisees. Okay? So, let us also check ourselves as we hear the word of God. We pray na the Holy Spirit will help us to obey kung ano po yung sinasabi po ng Panginoon na gawin po natin. Okay? And then another, sabi ng Panginoon, but all their works they do to be seen by men. They make their phylacteries broad and enlarge the borders of their garments. Ano po ba yung phylacteries? Okay, so, tingnan nga po natin yung example ng phylacteries. Ayan. Yan po yung nasa ulo. Okay. So, ang phylacteries, ito po yung mga ginagamit ng mga Jews. Okay? So, phylacteries, a small leather box containing Hebrew text. Okay? It is worn by Jewish men at morning prayer as a reminder to keep the law. Okay? So yung mga Jews, pag nagbabasa sila ng salita ng Panginoon, kailangang may ganyan sila. Pero ano po ba yung sabi ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesus? Okay, ito pong phylacteries kasi ito ay maliit. Okay? Pero sabi ng Panginoon sa verse 5, they make their phylacteries broad. Parang pinalalaki po nila yan para makita ng mga tao na, they are keeping the laws, they are reading the Word of God. So parang they are showing na, hey, see, I am reading the Word of God. I'm keeping the law. Okay? So parang ito po yung attitude ng mga Pharisees. And then, ano pa ba yung sabi niya? Enlarge the borders of their garments. Okay, so next picture. In other translation kasi, ang sabi niya dito, ito yung mga tassels. Ito po yung mga nilalagay ng mga pare, yan. Ito yung cloth na yan, okay? So sabi niya, kung yan kasi, depende kasi sa laki mo, baby hanggang dito o kaya hanggang dyan. Pero sabi po dito, they enlarge the borders of their garments. Ayan, parang laki. Para makita ng mga tao na they are being guided by the Word of God. Ang work kasi nito ay, di ba, parang nako-cover pati yung kamay mo. As they walk, yung parang they are reminded na the Word of God, they are guided in their walk. They are guided by the Word of God. Okay, so this is the attitude of the scribes and the Pharisees. Okay, so sabi ng Panginoon, they make their phylacteries broad and enlarge the borders of their garments for people to see. Okay, verse 6. Okay, ito pa, isa pang attitude na, okay, they love the best places at feast. Di ba, parang pa-importante, okay, dapat nandun ako sa VIP table. The best seats in the synagogues, dapat sa harap, sa church, okay? So, ito po yung attitude, they exalt themselves. Pharisee kaya ako, leader kaya ako, pastor kaya ako, bishop kaya ako. Okay, di ba? Okay, so point number 2 po natin, don't be like the Pharisees as they do for people to see. In connection naman sa atin, okay, basahin po muna natin verse 7. Greetings in the marketplace, they also love to be greeted by men, Rabbi, Pastor, Sir, Madam, di ba? Call me Madam, hindi Ma'am, di ba? Okay, so,
so ito po yung yeast of self-exaltation. Okay? So, kung titingnan po natin, ayaw po ng atin pong Panginoong Jesus ito. Okay? So on our part naman, i-relate po natin sa sitwasyon natin ngayon. In the marketplace, kung tayo po ay mga superiors, let's check ourselves na wag naman nating i-down yung mga subordinates po natin. Let's treat them yung treatment na they deserve. Parang ganon. Okay? Na hindi porket manager tayo o kaya we are at the top position ay minamalit na natin. Parang we are thinking na we are better than our subordinates. Remember na all that we have it's all because by the grace of God. Okay? So ito po yung attitude ng mga scribes and the Pharisees, okay? So let us also check our hearts na even in weddings, okay? Baka isipin, di ba, kung sa mga weddings, naghahanap tayo, saan yung magandang place? Ano ba yung mga upuan na meron? Like, kung tayo po ay mga principal sponsors, talaga naman, principal sponsor ako. Dapat doon ako sa upuan na pang principal sponsor. Okay? Parang napakasimple, hindi natin napapansin, pero meron na pala tayo nito. Okay? Remember na ang enemy po ay he is working double time. He is giving or imparting to us na parang sumasagi na lang sa isip natin. Parang hindi natin namamalayan na meron pala tayo nito. Sabi ko nga kanina na parang ang hirap i-identify, pero we need to be sensitive or to be careful dun po sa mga attitudes po natin, even in our minds. Okay? Sa mga naiisip po natin. Even though hindi natin sinasabi, pero in our mind, mas magaling kaya ako. Diba? Okay, so ito po yung the yeast of self-exaltation. Diba? Kapag ang yeast kasi, na kahit na konti lang, pag nailagay sa flour, diba, sa mga nagbe-bake, pagka tatagal yan, ay parang malaki ang kanyang effect sa flour o kaya sa gagawing tinapay. Okay, ganun din po sa buhay po natin. Hindi natin namamalayan na meron pala tayo nito na we are exalting ourselves at ito na po ay nagiging pride na pala sa atin. Okay? So yun po yung point number 2 po natin. Even to us also, ministers sa church, na let's also check ourselves na baka naman we are doing good kapag our pastor is there, our leader is there. We are giving our best kapag may nakakakita sa atin. Okay. But remember na we are doing all this for the glory of God. Okay? For the glory of God. It's all by His grace na tayo po ay nagagamit. It's all by His grace. Kasi kung isipin po natin, we are not worthy sana na maging minister. But because of the grace of God, He qualified us. Though hindi sana tayo qualified. Because all have sinned and fall short for the glory of God. But how great is His grace na He allow us to stand and minister in the church because of His grace. Kaya naman, let us, talaga naman na kapag tumutugtog tayo, kumakanta tayo, o kaya nagpipreach tayo ng salita ng Panginoon, we feel the presence of God, we feel the Holy Spirit, but let us not take the glory. For glory and honor belongs to our God. Amen. Okay? So yun po yung point number 2 po natin. And then, third point is, dun po sa verse 8, hanggang 12. Okay, sabi niya dito, but you do not be called Rabbi, for one is your teacher, the Christ. Okay, so iisa lang po ang atin pong
teacher. Yan po ang atin pong Panginoong Jesus. And you are all brethren. So lahat po tayo ay magkakapatid. We are equal. Okay? No one is greater, no one is lesser. Pare-pareho po tayo. Because of the grace of God. Pare-pareho po ang tingin ng ating Panginoon sa atin. Pare-pareho ang ibinibigay niyang treatment. Pare-pareho ang binibigay niyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Okay? And then in verse 9, do not call anyone on earth your father, for one is your father, he who is in heaven. And verse 10, and do not be called teachers, for one is your teacher, the Christ. But he who is greatest among you shall be your servant. And then in verse 12, and whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Hayaan natin na ang Panginoon ang gumawa ng way para po ma-comment po tayo, para po ma-praise po tayo, ma-lift po tayo. Okay, let us always pray for the humility to be upon us. Always, anumang mga victories ang binibigay sa atin ng Panginoon. In our career, lahat man ng mga dinidesire natin ay na-achieve natin, maging mga licensed teacher o kaya anumang license yung mga natanggap po natin, anuman yung mga promotion na meron tayo, anuman yung mga position na binigay sa atin ng Panginoon sa marketplace. Let us all be grateful sa Panginoon because all of this ay galing po sa Panginoon. For promotion comes not from the east nor from the west, promotion comes from the Lord. Amen. And even the increase sa atin pong mga harvest, it's all come from God. Okay? So wala po tayong deserve na matanggap sana. But how great is the love of God na binibigay sa atin, though we don't deserve it. Okay? So, ulitin ko po, and whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Okay? So, Jesus himself was a rabbi. So, siya po ang atin pong teacher. So, ano po ba yung gustong gawin natin? Ano po ba yung sinasabi ng Panginoong Jesus for us this morning? So, He is asking us not to crave for other people to call us teacher, father, pastor, leaders, or mom. Let us not care for our, wag nating masyadong kunin o kaya yung parang I deserve to be called, ano po ba yung mga titles natin? Okay. Ano po ba yung mga labels natin? Okay. So, yung point number 2, ang ibig sabihin, to be a servant to all and be exalted, let us not crave for all of this, for being praised, for even commended. Okay. Huwag nating sabihin na, purihin mo naman ako i-praise mo naman ako naglinis ako ng bahay, di ba? Naghugas ako ng plato, i-treat mo naman ako Okay? So, parang very simple example po yun. Okay? So ito po yung fourth years of the Pharisees, the self-exaltation na kailangang tanggalin po natin. Because our desire is to be like Jesus. Amen? It's to be like Him. Amen. Okay, so in conclusion, gusto ko pong mag-share ng akin pong simple na testimony. Okay, so, nung inaaral ko to, sabi ko, parang wala naman sa akin to. Pero nung as I go on sa aking pag-aaral, yun pala, sabi ko, may being perfectionist, yung hindi ko ma-trust ang trabaho ko. Kasi sa paggawa ng financial statement, no, kahit na piso o kaya 0.01 ang kulang doon sa financial statement, hindi ko pwedeng bayaran. Kailangan hanapin ko talaga kung saan ako nagkamali doon. Kaya nandun yung sabi ko, parang ako na lang gagawa. Kasi kung papagawa ko sa iba, mahihirapan pa akong maghanap, magbalanse doon sa financial statement kung saan ba nagkamali, parang ganon. Okay, so this is parang sinasabi ko na mas better ako. Parang mas alam ko, parang ganon. So this is an example of self-exhortation. And even yung
pagiging strict ko noon sa mga taong nasa akin. I mean, yung pina-entrust sa akin, parang my standards are very high. So sabi ko, ayun pala yun. So it is a yeast of self-exhortation. And I really thank God dahil nandyan siya na nagre-remind talaga na I need to examine myself always. Dahil iniisip natin ngayon, wala naman ngayon. Siguro bukas, okay, the other day, kapag ka naging license na tayo, na ano kayang license yan, o kaya nakuha na natin yung inaasam-asam natin na posisyon. Okay, so sabi nga ni Jeremiah na the heart is deceitful. We never know na we are being deceived pala ng puso natin. We are, mapagmataas na pala tayo. So, today, let us ask God and His Holy Spirit to help us to live a life like Jesus, na anuman yung mga ma-experience natin, anuman yung mga dumating sa atin, nandun pa rin yung humility. Yes, we are claiming for victory after victory. Pero kapag ka nandun na tayo sa taas, let us pray na hindi naman po tayo mahulog doon sa yeast na tinatawag na ito. Okay? So, let us continue to consider other people. Meron at merong weaknesses ang bawat isa. Noon, parang hindi ko matanggap na nagagawa ng mga taong around me, nagkakasala. But this is the word of God na we need to consider people na ang bawat isa ay merong weaknesses. Let us not think na we are perfect. We are more closer sa Panginoon. Okay, so pwede po bang tumayo po tayong lahat and let us ask the Holy Spirit to reveal unto us kung ano man yung mga attitude natin, lalong-lalo na itong yeast po ng self-exhortation. May mga panahon po ba na naisip natin na we are better than her, we are better than him, kaya hindi tayo nakikinig sa kanya, na mas mataas ang posisyon niya sa atin, but we are not listening, we are not obeying. Hallelujah. Okay, so let us worship our God. Cause I want to be who you want me to be. The depths of my soul are yours, Lord, to mold. 'Cause I want to be who you want me to be. Let's sing it from the beginning. Yes, Lord, create in us. Create in me a heart that is clean. 'Cause I want to be who you want me to be. The depths of my soul are yours, Lord, to mold.
'cause I want to be who you want me to be. Holy Spirit, Holy Spirit, fill me. Overwhelm me. Holy Spirit, use me for your glory. Sing that again. Holy Spirit, Holy Spirit, fill me. Overwhelm me. Holy Spirit, use me for your glory. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hands. I surrender. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all. Yes, Lord. My heart Can we and all raise up our hands to our soul. God? Jesus, I'm living for you. Yes, Lord, I give it all. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Yes, Lord. Brothers and sisters, now is the time to talk to our God. Holy Spirit, let us ask the Holy Spirit to reveal unto us kung ano man yung mga
meron tayo na alam nating ito ay yeast ng self-exaltation. And let us ask Him to remove into our lives. Yes, God. Holy Spirit, come. Holy Spirit, reveal unto us. Kung meron man kaming nitong mga attitude, Lord, like the attitude of the Pharisees, kagaya ng mga inaral po namin, they preach, but they didn't do what they preach, oh God. They work for people to see, for people to commend them. God, we pray, may you search us this morning, oh God. May you search our hearts. Test our minds, oh God. Holy Spirit, come. Lord, we acknowledge na kung minsan, Panginoon, we have this yeast. We exalt ourselves. We think, Lord, na we are better than other people. Maging yung standards po namin, Panginoon, ay napakataas. We even check people when they speak. We even check their grammars. We even check how they deliver it. We criticize them. Lord, we're asking, Father, for your forgiveness. Oh God, oh God. Hindi po namin kayang tanggalin ito, Panginoon. So Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, come. May you bring down your fire. May you bring down your fire, oh Lord God, in me. Lord, may you consume, oh God, every yeast na meron kami, Panginoon, sa aming puso, sa aming isip. Panginoon, may you remove it, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. May you remove it. May you remove it, oh God, in the name of Jesus. Lord, kung may tumutubo mang pride sa amin, Panginoon God, we pray, may you uproot it, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, we just bind, oh Lord, the spirit of pride in us, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord God, we just let loose, Lord, the humble spirit, Lord God, to be upon us. Lord, we pray, may you clothe us, God, with humility. Panginoon, na kahit na, Panginoon, you made us experience, Father God, the victory after victory. But Lord God, we pray, Lord, na nandun pa rin, Panginoon, yung humility. Nandun pa rin, Panginoon, yung pagpapasalamat, Panginoon, acknowledging that all that we have, all that we receive, oh Lord God, comes from you, Lord. And so, Lord God, we pray, Lord, na itama mo, Panginoon, ang amin pong puso at isipan, oh God. And Lord God, may you also help us, Father, na maging careful kami sa mga iniisip namin, Panginoon, sa mga nakikita po namin, mga peers namin, sa mga colleagues po namin, Panginoon, and even, Lord, to our classmates, God, we pray, may you guard our hearts, Lord, may you guard our minds, Lord, that God, mabuhay nga po kami, Panginoon, na kagaya mo, oh God. And so, Lord God, we pray na ikaw po, Panginoon, ang maitaas sa amin pong mga buhay, oh God. And so, Lord God, we just thank you. We just thank you, Father God, for today. We thank you, Panginoon, sa naaral namin ngayong umaga, the yeast, Father God, of self-exaltation. And Lord, may you continue, Father God, na tulungan kami, Panginoon, to be humble always, O Lord. Ano mang posisyon meron kami, ano man yung mga natatanggap po namin, Panginoon, ng mga labels o kaya mga titles, Lord, but still nandun, Panginoon, yung humility sa amin, Panginoon.
And so, Lord God, we pray, Father, for your Holy Spirit, oh God, to seal us, to seal our hearts, to seal our minds today, oh God. And Lord, let your name, Father God, be glorified sa amin pong mga buhay, oh God. Maging Panginoon sa araw na ito, God, we just thank you, Father God, for today. We thank you for a very good day, oh Lord. And God, I just want, Father God, to speak blessing, Father God, to be upon my brothers and sisters who are here right now, oh God, in the name of Jesus. I just speak blessing, Father, blessing after blessing, oh God, in the name of Jesus. Lord, I also pray that, Lord, they will receive their miracles today, oh God, in the name of Jesus. Lord, I also pray, Father, that they will receive financial breakthrough, oh God, in the name of Jesus. Lord, whatever desire ng kanila pong mga puso ngayon, God, we just pray, Father, that may you grant it, oh God, in the name of Jesus. Can we open our lips and ask God kung ano man yung gusto po nating matanggap sa araw na ito, whether it be healing, whether it be miracle, because we believe that He is a God of miracles. He is a promise keeper God. He is a God who can do all things, and He is a God na He can He can make possible even the impossible things. And so, Lord God, I just want, Father God, to give you, Lord, the highest praise and the highest glory, oh Lord God, for today, oh Lord. And so, Father God, we just thank you, and let your Holy Spirit, Lord, continue, Father God, to be with us, even as we go out in this place, oh Lord, and let your name be glorified today, oh Lord. And Father God, to you we give all the praise, the glory, and the honor in Jesus' mighty name. Amen and amen. Okay, so God bless po sa bawat isa, and see you again on Sunday.